Dear Miss Kay, ako po si Ana Zea, 34 years old, isang simpleng babae galing Laguna. Kung may isang salita na makakapagpalarawan sa buhay ko mula pagkabata hanggang ngayon, siguro pagpupursige. Hindi kasi ako lumaki sa komportableng buhay. Wala kaming lupa, wala kaming malaking kita, at wala rin kaming mga magulang na laging nandiyan para kumupkup sa amin sa tuwing may problema. Pero kahit ganoon, natuto akong kumapit sa konting pag-asa na meron ako. Single mom ako. Nabuntis ako sa unang lalaking minahal ko. Hindi ko alam kung pag-ibig nga ba talaga yon o inosenteng pagkakadikit ng dalawang batang hindi pa marunong umintindi ng mga responsibilidad sa buhay. 18 pa lamang ako noon. Wala akong alam, wala akong direksyon. At ang mas masakit, hindi rin namin alam paano haharapin ang sitwasyong hindi namin inaasahan. Nung malaman niyang buntis ako, hindi naman siya tumakbo o umiwas. Nangako siya sa akin noon na paninindigan niya ako. Pero iba ang pangako sa realidad. Bago pa man ako manganak, nalaman kong may iba pala siyang karelasyon sa trabaho. At sa huling pag-uusap namin, sinabi niya mismo ang salitang bumiyak sa puso ko. Hindi pa ako handa na maging tatay. Pasensya ka na. At doon nagwakas ang lahat. Ako lang ang natira. Ako at ang batang nasa tiyan ko pa lang. Ang una kong anak, si Lyra. Sa ngayon, siya ang pinakamalaking dahilan kung bakit kahit ilang beses akong bumagsak, tumatayo pa rin ako. Pero kasama ng pagbangon ay ang matinding pagod. Kahit magtinda ako ng kakanin sa palengke, maglaba ng damit ng mga kapitbahay, at mag-alaga ng bata, hindi sapat ang kinikita ko para sa kinabukasan niya. At doon ko unang naisip ang salitang abroad. Nung una ayaw ko. Natatakot akong mahiwalay sa anak ko. Pero sa paglipas ng buwan at ang paglobo ng mga utang, unti-unti kong naramdamang kinakain ako ng kawalan ng choice. Hanggang sa isang araw, hinawakan ko ang kamay ni Lyra at sinabi kong, "Anak, aalis muna si Mama. Pero babalik din ako ha. Kailangan lang munang magtrabaho ni Mama sa malayo." Hindi niya maintindihan ang buong ibig sabihin nun, pero hinawakan niya ang damit ko at umiyak. Wala naman akong magawa. Kahit umiyak siya, hindi na ako aatras. Kailangan kong maging matapang para sa kanya. 2019, nang dumating ako sa Hong Kong. Sobrang kaba ang naramdaman ko nung araw na iyon. Para akong batang pauwi ng eskwela na hindi alam kung may uuwi ang bahay. Hindi ako marunong mag-Mandarin. Hindi rin ako marunong mag-Cantonese. Ang alam ko lang ay maglinis, magluto, mag-alaga, at sana'y sapat na iyon. Doon ko unang nakilala ang magiging mga amo ko. Sina Madam Shulan at Sir Han. Si Madam Shulan, isang babaeng nasa late 50s. Medyo mahina ng katawan pero matalas pa rin ang isip. Malumani ito kung magsalita, pero ramdam mo ang disiplina. Si Sir Han naman, mas tahimik na lalaki. Halos hindi sumasagot ng mahaba kapag may tanong ako. Pero hindi siya mabagsik o suplado. Malayong malayo sa mga naririnig ko. Kung may isa akong nararamdaman sa kanya, iyon ay pagiging magalang. Nung unang buwan ko sa kanila, takot na takot ako. Iniisip ko na baka magalit sila sa maliliit lamang na pagkakamali. Sa Pilipinas kasi, sobrang dami kong naririnig na horror stories tungkol sa mga OFW na minamaltrato. Pero habang tumatagal, napansin kong hindi sila ganoon. May oras akong kumain, may oras akong magpahinga, at hindi sila nagdadagdag ng trabaho na hindi namin napag-usapan. Sa totoo lang, mas naging maayos pa ang buhay ko rito kumpara sa inaasahan ko. Pagkalipas ng 1 taon, naging komportable na ako sa routine. Gumigising ako ng alas 5, magluluto ng breakfast, maglilinis, mamamalengke, tsaka maghahanda ng lunch para kay Madam Shulan.
Si Sir Han naman, madalas pang nasa office, kaya hindi siya madalas nakakausap. Pero alam ko, ramdam ko, mabait sila pareho sa sarili nilang paraan. Madalas kaming mag-usap ni Madam tungkol sa pamilya ko. Kaya siguro, mas naging malapit ako sa kanya. May mga araw na tinuturuan niya ako na magluto ng mga Chinese dishes. May mga araw na tinuturuan niya rin ako ng kanilang mga salita. Minsan iniisip ko, para bang nanay ko siya? Wala man akong sinasabi na ganoon, pero ganoon ang pakiramdam ko. Si Sir Han naman, laging reserve. Hindi ko siya nakikitang nagagalit o naninigaw. Kung may gusto siyang ipagawa, sasabihin niya sa maayos na paraan. Kapag mali, tinuturuan niya ako kung paano dapat gawin. Hindi niya ako pinapagalitan. Hindi niya ako tinatakot. Hindi niya ako binabato ng kung ano-ano. At sa 2 taon ko sa kanila, doon ko nasabi kung gaano ako kaswerte. Hindi ako nagkulang sa padala sa anak ko. Nakakapagbigay ako buwan-buwan. Nabili ko ang mga kailangan niya sa school. At kahit miss na miss ko siya, alam kong may magandang dahilan kung bakit ako nagpapakahirap dito. Pero sa kabila ng lahat, bihira akong pag-usapan ng sarili kong problema. Oo, nakangiti ako. Pero gabi-gabi, ako ang kausap ng kalungkutan. Gustong-gusto kong yakapin ang anak ko. Gusto kong maramdaman ang init ng katawan niya. Gusto kong makita ang ngiti niyang hindi ko nakikita sa video call. Pero wala akong magagawa. Ito ang kapalit ng pag-asa. Hindi ako nagrereklamo dahil yun ang tanging paraan para mabigyan ko siya ng kinabukasan. Sa 2 taon ko sa poder ni na Madam Shulan at Sir Han, maayos ang naging takbo ng buhay ko. Wala akong napansin o naramdaman na kakaiba. At sa paglipas ng mga araw, hindi ko naisip na biglang magbabago ang lahat. Hindi ko inakala na ang tahimik na bahay na to, balang araw, magiging sentro ng isang kwento na hindi ko akalaing papasukin ko. At hindi ko inakalang si Sir Han na halos hindi ko makausap noon ang magiging pinakamalaking pagsubok ng buhay ko. Pero hindi pa yun dito magsisimula. 2 taon na ako noon kina Madam Shulan at Sir Han nang dumating ang araw na hindi ko kailanman mabubura sa isip ko. Nung araw na yun, ordinaryo lamang ang lahat. Maaga akong gumising tulad ng nakasanayan ko. Nagluto ako para kay Madam dahil medyo masakit daw yung sikmura niya noong nakaraang gabi pa. Si Sir Han naman, naghanda na para sa trabaho. Pero tahimik lamang to. Halatang nag-aalala siya sa kalagayan ng asawa niya. Ana, thank you. Mahinang sabi ni Madam habang inaabot ko sa kanya yung mangkok. Mahina ang boses niya, pero nginitaan niya ako. Isa yon sa mga gusto ko sa kanya. Napaka down to earth niya. Marunong magpasalamat. Marunong kumilala ng effort. You need to rest, Madam, to gain your strength. Sagot ko. Tumangulang siya. Hapon noon. Nung may narinig akong malakas na kalabog mula sa kwarto nila. Napahinto pa ako sa paghuhugas ng plato. Unang-una ko nung naramdaman ang kaba. Tapos mabilis akong tumakbo papunta sa kwarto nila. Pagbukas ko, nakita ko si Madam, nakahiga na sa sahig, walang malay. Si Sir Han, nanginginig at hindi alam ang gagawin. Ana, call ambulance now. Nininervyos ako noon at hindi ko malaman ang gagawin. Mabilis kong tinawagan ang emergency number. Pinilit na huwag manginig ang boses habang nagsasalita. Pagdating ng paramedics, hawak ko yung kamay ni Madam habang binubuhat nila sa stretcher. Hindi ko makakalimutan ang mukha ni Sir Han doon na para bang natanggalan ng kalahati ng kaluluwa. Tahimik lang siya, pero kitang-kita ko ang takot sa mga mata niya. Wala siyang sinasabi, pero ramdam na ramdam ko ang sigaw ng puso niya. Sa ospital, wala kaming nagawa kundi maghintay. Tahimik kami pareho, hindi kami nag-uusap. Hindi ko alam kung pwede ba akong magkwento
magdasal ng malakas, o tumabi na lang sa kanya para magkaroon siya ng kasama, ng karamay. Pero nanatili na lang ako nakaupo at nakikiramdam. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas ang doktor at doon natapos ang lahat. Cardiac arrest. Hindi na na-revive. Wala na si Madam Shulan. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin nun. Hindi man siya kamag-anak, pero para ko na siyang naging pangalawang ina rito sa Hong Kong. Pero mas mabigat ang para kay Sir Han. Umiyak ito ng tahimik. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Pero kitang-kita ko ang pagbagsak ng balikat niya na para bang bumigay ang buong bigat ng mundo sa katawan niya. Naiyak ako noon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit na alam kong hindi ko kayang alisin. Pag-uwi namin ng bahay, ibang-iba ang katahimikan. Wala ni isang ingay, wala ni isang galaw, parang ang buong bahay ay nakiramay. Nakaupo si Sir Han sa sala. Hawak ang picture frame nilang mag-asawa. Ako naman, hindi ko alam saan lulugar. Sir, you want water? Mahina akong tanong. Umiling siya. Just give me a moment, Ana. Kaya naglakad ako palayo. Pumasok ako sa kwarto ko at doon tuluyang bumigay ang luha ko. Mahirap mawala ng taong mahal mo. Kahit hindi ko naranasan ang ganitong klase ng pagkawala, naramdaman ko ang bigat. At sa isip ko, isa lang ang naiisip ko. Paano na si Sir Han? Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik siya sa trabaho. Tahimik, hindi ako sigurado kung kumakain ba siya ng maayos dahil madalas hindi niya inauubos ang pagkain. Minsan tatayo lang siya sa bintana, nakatingin sa kawalan. Minsan naman nakikita ko siyang nakatitig sa dining table na dati nilang pinagsasaluhan ni Madam. Ginagawa ko ang trabaho ko, pero lagi akong nag-iingat. Ayokong makadagdag sa bigat niya. Lumipas pa ang mga buwan, ngunit hindi ko nakita ang dating kislap ng mga mata niya. Ang dating tikas ng tindig niya bumabagal. Ang dating maayos ng pagkilos, nagiging mekanikal. Parang buhay pero hindi buhay. At doon nagsimula ang tahimik naming pang-araw-araw. Gigising siya, aalis, babalik siya, kakain ng kaunti. Tahimik na siya at matutulog na ng maaga. Lumipas pa ang taon, natapos ang kontrata ko. Pero nirinyo niya ako. Ayoko rin siyang iwan sa ganoong kalagayan. Wala pa ring pagbabago. At nag-aalala na ako sa kanya. Pero wala naman akong lugar para makialam. Trabaho ko lang ang maging kasambahay niya, hindi maging tagapagpagaan ng lungkot niya. Kahit gusto kong tulungan siya, hindi ko alam kung tama ba na makialam pa ako. Minsan habang naglilinis ako, nakita ko yung lumang sulat kamay ni Madam, nakalagay sa ibabaw ng drawer. Parang hindi niya tinatanggal para lagi niyang nakikita. Han, don't forget to rest. Simple lang yung mensahe, pero yun mismo ang bagay na hindi niya nagagawa. Pagdating ng 2 taon mula nung mamatay si Madam, may napansin akong kakaiba. Unti-unti na siyang bumabalik sa dati. Nung malasahan nga niya yung niluto kong soup, umiti siya. Ana, this tastes like something Shulan would like. Napahinto ako. Hindi dahil may sinabi siyang masama, kundi dahil ito ang unang beses sa 2 taon na nagsalita siya ng ganoon. May lambing na, may buhay na. Thank you, sir. Sagot ko. Tumingin siya sa akin. Hindi na yung tingin na may lungkot sa mga mata. Ibang-iba na. Parang nakikita niya na ako ngayon. Para bang nakikita niya na ang kapaligiran. Nagtagal ang titig niya bago muli siyang magsalita. Thank you, Ana, for staying. Tumango lang ako. It's my job, sir. Ngumiti siya. At doon ko naramdaman ang kakaibang lamig sa batok ko. Hindi ko alam kung bakit. At hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin.
Pero isang bagay ang sigurado ko. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Madam, ngumiti si Sir Han sa akin. Kakaibang ngiti. At doon nagsimula ang unti-unting pagbabago sa pagitan naming dalawa. Maaga akong bumaba para maghanda ng almusal niya. "Good morning, Ana." Bati niya sa mas magaan ng tono. "Good morning, Sir Han." Sagot ko habang nilalabas ang ingredients. Napansin ko ang pawis na noon niya. Pati yung pagod pero maaliwalas na ekspresyon. Dati, hindi ko makita ang ganitong side sa kanya. Noon lagi na siyang seryoso, laging nakatingin sa malayo. Pero ngayon, parang unti-unti siyang bumabalik sa mundo. Umupo siya sa stool malapit sa akin. Tinitigan ako habang naghihiwa naman ako ng gulay. "Ana?" Tawag niya. "Yes, sir." "Sit for a bit. I want to talk to you." Kinabahan ako. Hindi ko alam kung bakit, pero sumunod pa rin ako. Umupo ako sa tapat niya, tuwid ang likod. Tumingin siya sa akin. Mabagal at parang pinag-aaralan ng mukha ko. "How long have you been working here again?" Tanong niya. 4 years, sir." Sagot ko. Tubango siya. 4 years. You've been very loyal." Napakagatlabi ako. "Thank you, sir." Tahimik sandali. Sobrang tahimik. Yung tipong maririnig lang yung sarili naming paghinga. Then nagsalita siya ulit. "You took care of my wife until her last day. I will never forget that." Napayuko ako. Hindi ko alam kung paano sasagutin yon. Hanggang ngayon, may kirot pa rin sa puso ko kapag naiisip ko si Madam Shulan. She trusted me, sir. And I took care of her the best way I could. You're a good woman, Anazea. Bulong niya. Nagtaas ako ng tingin. At sa unang beses, hindi ko siya nakita bilang amo ko. Ang nakita ko ay isang lalaking matagal nang nag-iisa. Pagkatapos ng breakfast, nagpunta na siya sa kwarto. Ako naman naglinis sa sala. Pero kahit busy ako, hindi mawala sa isip ko yung sinabi niya. Bandang hapon tinawag niya ako ulit. "Ana, can you help me with something?" Pagpasok ko, nakita ko siyang nakatayo sa harap ng malaking bookshelf. May binababa siyang kahon na hindi niya maabot ng maayos. "Here, sir," sabi ko at tinulungan siya. Pero pag abot ko ng kahon, nahulog ng konti ang grip ko. Nasalo niya naman agad at pareho kaming napalapit. As in sobrang lapit. Tapos tumingin siya sa akin. "Are you okay?" Wika niya. "Yes, sir." Mahina ako namang sagot. Pero hindi agad kumilos ang katawan ko. Para bang may invisible na pader sa pagitan namin na parang bumagsak. Daan-daan niyang inayos yung kahon sa lamesa. Pero hindi na bumalik ang mga mata niya sa papeles. Kundi nakatingin lang siya sa akin. "You don't have to be afraid of me, Ana." Hindi ko alam kung paano ko hihinga noon. "I'm not afraid, sir." Pagsisinungaling ko. He stepped closer. Isang hakbang lang, sapat para kumabog ang dibdib ko ng malakas. "You've been alone for a long time," sabi niya na halos pabulong. Doon ay napahawak ako sa sarili kong kamay. "And so have I." Hindi ko alam kung gaano katagal yung katahimikan na yon. Pero pakiramdam ko umabot ng 1 oras. Gusto kong umalis, gusto kong manatili, gusto kong huwag magkamali. Pero gusto ko ring maintindihan kung ano nga bang nangyayari sa pagitan namin. Kaya ako nang umiwas. "Sir, I should continue my work." Hindi ko alam kung narinig niya yung panginginig ng boses ko. He moved back, dahan-dahan at binigyan ako ng space. "Of course," sagot niya. Pero hindi pa tapos ang mga mata niya sa akin. "If you need anything at all, tell me." "Yes, sir." Lumabas ako ng mabilis. Pagdating ko sa hallway, tsaka lang ako nakahinga. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko yung boses niya, yung tingin niya, yung init ng balat niya na dumampi sa akin kanina.
Alam kong hindi dapat ako maapektuhan. Amo ko siya. Wala siyang ginagawang masama. Wala rin namang nangyaring mali. Pero nararamdaman ko sa sarili ko na may kakaiba. May nangyayaring hindi dapat at peligroso. Pero paano mo nga ba mapipigilan ang sarili mo ring damdamin kung alam mong unti-unti ka ring nahuhulog sa kanya? Hindi naman ako tanga. Nararamdaman ko ang bawat pahiwatig niya. At ang mahirap, hindi ko alam kung kakayanin ko bang iwasan siya. Sa paglipas ng araw, hindi ko na alam kung paano ba magsisimula. Normal lang sana. Gigising, magluluto, at maglilinis. Pero unti-unti akong nakaramdam ng kakaiba. Isa tong pakiramdam na hindi ko matatawag sa pangalan. Halo-halo ang kaba, excitement. Alam kong mali ang nararamdaman ko, pero hindi ko rin mapigilan. Pagpunta ko sa kitchen, nakita ko si Sir Han na nakaupo sa dining table. Nakatingin sa bintana, parang may iniisip. Pero nung makita niya ako, bigla siyang ngumiti. "Good morning, Ana." Bati niya, "Good morning, sir." Sagot ko na halos hindi na marinig. At habang nagluluto ako, bigla siyang tumayo at lumapit. Yung tipong sobrang lapit na para bang may magnet na sa pagitan namin. "Can I help you?" Anya, kalmado, mukhang seryoso. Sure sir." Sagot ko, medyo nanginginig pa ang mga kamay. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. At hindi ko rin alam kung ano nga bang nararamdaman niya. At habang kumakain na kami, parehas kaming tahimik. Pero iba ang atmosphere. Hindi na parang employer at helper. Para bang may tensyon na kaming nararamdaman pareho. Pero hindi naman namin alam kung ano ba ang gagawin. "Ana?" Sabi niya pagkatapos ng ilang minuto. "Yes, sir." You've been taking care of me all this time. More than I expected." Napatingin ako sa kanya at hindi ko alam kung tama ang narinig ko. "Sir?" Medyo nag-alangan pa ako. He looked at me serious. Pero may softness sa mga mata niya. I don't know how to say this. I feel grateful. More than gratitude. Mabilis na kumabog ang puso ko. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. May parte sa sarili ko na gustong umalis, gustong lumayo. Pero may parte rin na gustong manatili, makinig at maramdaman ang init ng presensya niya. Sandaling tumigil siya at sabay kaming nakatingin sa isa't isa. Hindi siya gumalaw, pati na rin ako. At sa unang pagkakataon, mula nang pumanaw si Madam Shulan, nakita kong muli ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. "Ana, I can't hide it anymore." Napatigil ako. Napatingin ako. What, sir?" Napakahinang tanong ko. "I've been feeling something for you. Something I shouldn't, but I can't stop it." Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang tama lang, dapat ay itulak ko siya. Sabihin na malito at alalahanin ang asawa niya. Pero hindi ko nagawa. Para bang na-freeze ang katawan ko noon, Miss Kay. Hindi niya ako hinawakan. Pero sapat na ang titig niya para kabahan ako. Punong-puno ng kaba at curiosity. Punong-puno ng pag-aalangan. At sa kaunting sandali, napansin ko ang pagdampi ng kamay niya sa braso ko. "Sir," mahina akong sabi na halos pabulong. "Don't be afraid, Ana. I will never hurt you." Hindi ko alam kung totoo ba yun o hindi. Pero ramdam ko naman ang sincerity niya. Para bang ang bahagi ng puso niya na nasaktan, ngayon ay unti-unting nabubuo dahil sa tulong ko. Pagkatapos ng almusal, nagpaalam na siyang aalis papuntang opisina. Ako naman naglinis ng kusina. Pero ramdam ko pa rin ang kaba sa bawat galaw ko. Bawat hakbang at bawat tingin at ang bawat paghinga.
Hindi ko na maalis sa isip ko ang nangyari kanina. Hindi ko na rin alam kung tama ba o mali ang mga sinabi niya. Mula nung mamatay si Madam Shulan, ngayon ko lang naramdamang lumapit siya. Isang unti-unting pagkakaintindihan. Isang unti-unting paglalapit. Ngunit, para sa akin ay baka mali. Baka bawal. Dahil kahit sabihin nating 2 taon nang wala si Madam Shulan, nananatili pa rin ang alaala niya sa bahay na ito. At hindi ko alam kung tama bang magkaroon ng nararamdaman para sa akin si Sir Han. Sa paglipas ng mga araw, isang gabi, hindi ako makatulog ng maayos. Ang puso ko hindi mapakali. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil may nararamdaman akong unti-unting sumisibol sa amo ko. Isang damdaming sana ay hindi ko maramdaman, ngunit hindi ko na maikakaila. Kinabukasan nun, Miss Kay, maaga akong gumising. Habang nakaupo pa ako sa kama ko, ramdam na ramdam ko pa rin ang bigat ng dibdib ko. Alam ko na darating ang oras na hindi na namin maiiwasan ang isa't isa ni Sir Han. Maya-maya, naramdaman ko ang presensya niya sa tabi ko. Pagtingin ko, nandun siya. Hindi naman siya nagsalita kaagad, nakatingin lang siya. Mata sa mata na parabang pinag-aaralan niya ako. "Ana?" sabi niya. Yes, sir." Sagot ko na halos pabulong. Hindi maalis ang mabilis na tibok ng puso ko. Lumapit siya ng dahan-dahan. Sapat para maramdaman ko ang init ng katawan niya. At para bang huminto ang oras sa paligid namin. "I need to tell you something." "Sir, what is it?" Tanong ko, halong kaba at curiosity. Huminga siya ng malalim. Tumigil sandali. Tsaka dahan-dahang tumingin. "I'm falling for you, Ana. I know it's wrong. I know the timing isn't perfect. But I can't hide it anymore. I can't hide it anymore, Ana." Hindi ko alam kung paano sasagutin yun. Ang tama lang dapat ay iwasan siya. Isipin ang yumaong asawa niya. Isipin ang anak ko. At sabihin na baka hindi kami pwede. Pero hindi ko talaga magawa. Yours, sir?" Mahina akong sagot. Ngumiti siya ng kaunti ngunit seryoso. "I know this is complicated and I respect you. I respect Shulan and I respect your daughter. I would never want to hurt either of you. But I can't stop how I feel, Ana." Doon ko naramdaman ang isang kakaibang init sa dibdib ko. Hindi ko inaasahan, Miss Kay, na darating ang ganitong sandali. Ngunit ramdam ko na hindi na namin maikakaila pa. Sir, I don't know what to say." Sagot ko, naramdamang panginginig ng katawan. "You don't have to say anything. Just know that I care, Ana. I care more than I've ever cared about anyone." Bulong niya. Sa hindi ko inaasahang pagkakataon, marahan niyang nilapit ang labi niya sa akin. Dahan-dahang naglapat ang labi naming dalawa. Punong-puno ng lambing. At tila bulta-bultahing kuryente ang naramdaman ko ng mga oras na yun. Napahinga pa ako ng malalim. Ang puso ko ay parang sasabog. Ang kamay niya ay napunta na sa bewang ko. Habang ang aking kamay na may napunta sa kanyang leeg. Lumalim ang halik na yon. At hindi ko maikakaila sa inyong lahat. Gusto ko ang nangyari sa aming dalawa. Hindi ko alam kung paano nagbago ang mundo ko nung mga sandaling yon. Ang lamig ng umaga, ang tahimik na paligid, at ang bawat hininga namin. Lahat nagalo-halo sa damdamin na matagal ko nang tinatago. Dahan-dahan ang halik niya na bumaba sa aking leeg. Hindi sobrang intimate ngunit sapat para ma-feel ko ang damdamin niya, ang sincerity, ang pangangalaga, at ang pagnanais na ako ay mahalin. Hindi ko alam kung paano ko maitatanggi ang damdaming yon. Hindi ko rin alam kung pipigilan ko pa ba ang sarili ko. Basta ang alam ko lang nung time na yon, sobrang init.
At babae lang ako. Alam kong bibigay at bibigay ako sa halik na yon. At pagtatapos nga ng ilang sandali, napahiga na kami sa kamang dalawa. At doon tuluyang may nangyari sa aming Miss Kay. Pagkatapos noon, hindi ako makapaniwala sa nangyari sa amin. Ramdam ko ang puso ko na mabilis, ngunit mas malinaw na ang damdamin ko. Paghanga at unti-unting pagmamahal sa amo kong lalaki. Sa paglipas ng mga buwan, para kaming naging mag-asawang dalawa. Hanggang sa isang araw, sinabi niya sa akin na uuwi kami ng Pinas. At kukunin namin ang anak kong si Lyra. Hindi ko alam kung ayos lang ba ang pagtanggap ko sa relasyon naming dalawa. Hindi ko alam kung naging masama ba akong babae. Dahil sa kabutihang pinakita sa akin ni Madam Shulan. Hindi ko alam kung tama bang pinatulan ko si Sir Han. Kaya ako nagsulat sa programang to. Para na rin makabasa ng mga ibang komento. Tama lang ba ang ginawa ko? Tama lang bang tinanggap ko ang pag-ibig ni Sir Han?